Ay, magandang araw sa inyong lahat, mga guys, mga viewers sa ating YouTube channel, Tersos Creation Vlog, mga guys. In this video, magkaroon tayo ng lesson guys tungkol sa papakita ng katapatan sa paggawa at pagkisa sa edukasyon ng pagkatao 5 or GMRC 5 matatag curriculum, mga guys. This moment, don't forget to subscribe to Tersos Creation Vlog, mga guys, sa panood sa aking video or vlog ngayong araw na ito. So before I continue, I have my intro. Okay, good morning mga learners, mga viewers sa aking video tutorial, video lesson about papakita ng katapatan sa paggawa at pag-isa, mga guys. Okay, kumusta mga bata, mga viewers or mga malaking tao dito sa aking YouTube channel? Sa araling ito ay pag-aralan natin ang papakita ng katapatan sa paggawa at pagkikisa. Sa rin ito, class or mga viewers, ito ay inasahan na makapagpakita ng matapat paggawa sa mga proyektong pamparalan. Layon din nito na ikaw ay makapagpatunay na mahalaga ang pag-isa sa pagtapos ng ating mga gawain. Manatiling masipag, matyaga upang mas madagdagan ang iyong kaalaman. Matutupad mo ang iyong mga pangarap, lalo ng mga children, mga viewers dyan. Sa araling ito ay tatalakayin ang tungkol sa katapatan sa paggawa ng mga gawaing may kinalaman sa iyong pag-aral. Lalo na sa mag-aral, ipaunawa sa iyo ang kalagahan ng pagsasagawa ng mga takdang gawain ng hindi Okay, masdan ang mga larawan sa ibaba. Unawain ang mensaheng nais marating ng mga larawan. Sabi kita sa larawan ng mga salita at katapatan sa pag-isa ay mahalaga sa paggawa ng mga proyektong pamparalan at sa pagtatapos ng mga gawain. Kagaya na tugbilin ng kagawaran ng edukasyon, layon itong maikintal sa iyong isip at puso ang sinasabing honesty is the best policy, mga viewers. Na-miss mo na bang bumalik sa iyong silid sa araw ng klase o sa silid-aralan at nakita ang iyong guro at mga kamag-aral? So, matandaan mo ba ang itsura ng iyong dating classroom? Pagmasdan ito, mga class. So, dyan sa classroom, dyan ang honesty is the best policy. Sa ating pagsanay, sagutin ang mga katanungan, mga viewers, mga learners sa aking vlog. Unang question, ano ang nakita sa larawan na katulad na mayroon sa dati mong silid-aralan? Yung larawan na honesty is the best policy. Okay, tama kayo. Katulad ng dati kung silid-aralan, ang kita ko sa larawan ay mga disenyo na nakitikit sa pader, lalo na ang malaking karatula na nasa itaas ng pisara na may kasabihang honesty is the best policy upang paalalahan kaming mag-aral na maging matapat sa mga gawain. Number 2, ano ang pinakamasayang alaala mo sa classroom? Okay, tama kayo class. Ang pinakamasayang alaala ko sa classroom ay ang sama-sama naming pakikinig sa mga aralin na itinuturo ng aming guro. Number 3, napansin mo ba dati ang nakalagay sa pader na honesty is the best policy?
Anong ibig sabihin nito, class? Tama kayo. Ang ibig sabihin ng ST is the best policy ay mas mabuting maging matapat sa iyong mga gawain. Huwag magsisinungaling at huwag mandaya dahil ang pandaraya ay nagsinungaling at ito ay may kapalit na kapahamakan. So marahil ay hindi mo mabigyan pansin, class, ang mga viewers, honesty is the best policy na nakalagay sa pader ng iyong silid-aralan. Kung nabasa mo naman ito, baka hindi pa lubusan ng pagkunawa mo sa kasabihang ito. Ang honesty ay katumbas sa salitang katapatan o pagiging matapat. Ang taong matapat ay nagsasabi ng katotohanan sa lahat ng panahon. Kumikilos siya ng wasto o tama kahit walang nakatingin. Hindi siya mandaraya o nanlalamang sa kapwa. Ginagawa niya ang anumang tungkulin na nakaatas sa kanya nang hindi nangungupya. Nakipagkaisa rin siya sa mga gawain tungo sa ikatatapos ng mga ito sa tamang paraan. Masabi mo bang ikaw ay tapat? Ano-ano ang kilos na palantaan ng papakita ng katapatan sa mga gawaing may kailaman sa pag-aaral? Ikaw ay matapat kung sinasagot mo ang mga katanungan na hindi tinitingnan ang susi sa pagwawasto. Ikaw ay matapat kung binabasa mo ang lahat ng nakapaloob sa mga aralin. Ikaw ay matapat kung isinasagawa mo ang mga gawain at hindi ito pinagagawa sa iba. Ikaw ay matapat kung tinutupad mo ang ipinangako o sinasabing gagawin ng mag-aaral. Ikaw ay matapat kung nakikisa ka sa mga gawain na kinakailangang may kapangkat. Halina't makinig sa isang maikling kwento. Are you ready? Ang Batang Matapat. Ito ang pamagat, mga viewers, mga listeners. Diyan. 5 linggo na mula nang mag-umpisa ang pasukan dahil pinagbawal pa ang pagpunta sa paralan sa pamagitan lamang ng ipinadalang module na pag-aral ang maraming bata. Isang araw, nagpadala ng mensahe sa mga nasa 5 baitang si Ginang Tumbado. Sinabi niya gawin ang gawain sa pagkatuto sa pahina 24. Nagmadaling nagbasa ng module si Yuri. Ginawa niya agad ang atas ng guro. Samantala, si James naman ay naglaro muna. Gabi na nang maalala niya ito na pagod na. Pinagawa na lang niya ito sa kanyang ina. Kinabukasan ay ipinapasa na ng guro ang kanilang ginagawa. Napakaganda ng gawa ni James, sabi ng guro. Mahusay, dagdag nito. Taas no ang ipinagmalaki ito ng bata. Kahit mababa ang nakuhang grado, ayos lang si Yuri. Inisip niya na lang sa pinaghirapan niya ito. Na magkaroon ng online discussion, ang klase ay tinanong ni Mrs. Tumbado ang mga bata tungkol sa kailang ginagawa. Namula habang hiyang-hiya si James dahil hindi niya nakasagot. Hindi niya alam ang sasabihin dahil hindi siya ang gumawa. Palakpakan naman ang lahat kay Yuri. Sumahusay niyang ipinaliwanag dahil siya mismo ang gumagawa. Mula noon ay napagtanto ni James na lubhang mahalagang maging matapat sa mga gawaing pampaaralan. Okay, sa ating pagsanay, sagutin ang mga tanong, sulat ang sagot sa inyong kwaderno. Mga viewers, ano ang ipinagawa ni Mrs. Tumbado sa mga aral?
Tama kayo, ang pinagawa ni Mrs. Tumbado sa mag-aral ay ang gawain sa pagkatuto sa pahina 24 ng kanilang module. Number 2, ano ang ginawa ni James? Tama kayo, ang ginawa ni James, inuna muna ni James ang maglaro hanggang sa gabi na ay saka lang niya naalala. Ngunit pagod na siya kaya pinagawa niya ito sa kanyang ina. Number 3, ano ang ginawa ni Yuri? Tama kayo, si Yuri naman ay madaling nagbasa ng module at ginawa ang atas ng guro. Number 4, sino sa kanila ang kapuri-puri sa dapat mong tularan? Ipaliwanag ito, mga viewers o mga learners. Tama kayo, ang nais ko pong tularan ay si Yuri. Dahil siya isang responsableng mag-aral, inuuna muna niya ang mga gawain sa paaralan bago ang paglalaro. Number 5, anong malagang aral ang natutuhan ng mga bata sa dapat mo ring malaman? Okay, tama kayo. Ang natutuhan ko pong aral ay ang pagiging responsable sa lahat ng mga gawain sa paaralan at pagiging tapat sa iyong ginagawa at magsabi ng katotohanan. Okay, hanggang dito lang mga guys. Don't forget to subscribe to Tersos Creation Vlog, mga guys. Okay, dito sa aring ito ay matuto tayong maging matapat sa ating mga isip, mga mag-aral. Okay, ang pagmatapat sa lahat ng pagkataon ay rapat na may pakita ng batang tulad mo. Dapat mo itong magawa sa lahat ng panahon at pagkakataon. Isa-isip lagi na kahit walang nakita ay dapat mong sabihin at gawin ang tama. Ika nga, honesty is the best policy. Don't forget to subscribe to Tersos Creation Vlog, my friends. Thank you very much sa panood. Click all button bells so that updated kayo sa sunod kong mga vlog. Thank you very much.